Good morning mga bossing. Live ho tayo sa tahanan ho, sa ating tahanan. At ako ho'y magbibigay ng special announcement muna sa mga suki ho natin sa Bitag Live na temporarily, ganito ho muna ang setup. Siguro naman alam ho ng lahat na hindi ho tayo makapag-broadcast the usual situations na kapareho rin dati na tayo ay pumupunta sa PTV. Ngayon, temporarily, gumagawa lang ho tayo ng hakbang para may pagpapatuloy ho yung ating broadcast sa pamamagitan ho ng live streaming. Diretso sa tahanan ho natin, sa tahanan ko ho, tinitirhan ko, at dito ho tayo magbo-broadcast pansamantala. So marami ho mga adjustment na gagawin ho tayo mga boss, and we will keep you posted. At may mga ibang television network din na sila ho'y skeletal staff. Pero tayo ho'y patuloy pa rin sa ating broadcast, sa pamamagitan ho ng pagbibigay ho ng mga analysis on the national issues. At the same time, pagdi-deliver ho ng public service, virtual public service, or pwede hong pakikipag-usap sa pamamagitan ho ng teknolohiya gamit ho ngayon ang ating teknolohiya, na which is the digital technology. Kaya malaking bagay ho, nakatulong ho sa atin to, no? Sa mga suki ho natin sa Ibayong Dagat, ako na ho nagpapasalamat sa inyong pagtiyaga at pag-unawa ho sa ginagawa ho natin ngayon. Bagamat ito ho'y may lockdown ho tayo sa labas ho ng subdivision ho namin, hindi ganun kadali. Although meron ho tayong quarantine pass sa ating barangay, pero may limitasyon pa rin. Yung una sa lahat, ako'y magiging tapat ho sa inyo lahat, mga suki ho natin sa Bitag Live na napapanood ho tuwing alas 8 hanggang alas 9 ho ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ang Bitag Live na napapanood ho sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission mula ho sa aming opisina sa Ritual Center sa Timog Avenue. Ibinabato ho namin ng fiber optic transmission gamit ho yung makabagong teknolohiya. Binabato na ho namin yung sa PTV4 at napo-broadcast ho Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast ho yan sa Radyo Pilipinas 738 sa pansamantala. Dito ho tayo sa live streaming ho natin muna. And diretso sa ating YouTube TV. Ngayon ho mga boss, tayo'y live streaming lamang. So ang lahat ho na ginagawa ho natin pansamantala, mag-a-adjust ho tayo sa panawagan ho ng pamahalaan na kung maaari self-quarantine ho muna tayo. So siguro naman naintindihan ho ng mga kababayan ho natin sa Ibayong Dagat. So we're making ways para mahanda ho yung ating pagbo-broadcast at para patuloy pa rin pagsisilbi ho natin sa taong bayan sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng mga hot issues and analysis na tayo ho nagmo-monitor. Isang bagay lang ho na aking gustong sabihin ho sa inyo. Kami ho'y technology-driven sa Bitag Multimedia Network at meron ho kaming tanggapan sa Timog Avenue, just right, malapit-lapit lang ho sa GMA 7. And then, independent ho kami nakapag-broadcast na gamit ng teknolohiya na may mga Studio 1 and Studio 2 digital studio, kaya nakapag-broadcast ho tayo. Sa ngayon, gawa nga ho na iba ho ng mga staff ng Bitag ay naka-home quarantine, lockdown ho sa mga barangay, hirap ho lumabas. Kaya tayo ho'y magtsatsaga sa ganitong setup lamang. Maraming salamat ho sa inyong pag-unawa at patuloy pa rin pagtatangkilik ho sa maginagawa ho natin ngayon mga bossing. So, kasalukuyan, gumagawa ho kami ng paraan na maipagpatuloy ang aming broadcast sa pamamagitan ho ng mga siguro few staff na gamit yung teknolohiya ho natin. Pero studio pa rin. Itong ginagawa ho natin ay live streaming lamang. Wala hong infrastruktura, nasa bahay ho tayo. Hindi ho tayo lumabas. At least nakakatulong ho tayo sa panawagan ng pamahalaan na kung maaari manatili muna sa bahay. So ngayon mga boss, uunahin ho natin. Kayo ho ba'y nagkape na? Ako ho'y nag-coffee na kanina, so wala ho tayo sa studio, so live ho tayo ngayon. Unahin ho natin mga boss. Nangunguna ngayon ang Quezon City sa Metro Manila na may pinakamataas ho na bilang ng COVID-19 na positibo ho sila. Ngayon, may kabuuan, mga boss, para sa inyong kabatiran na 65 cases ito, as of late last night. 65 cases, pero 14 ho
nasa kanilang mga bahay lang. Ngayon, itong 14 na mga sinasabi ho natin mga boss, pinauwi ho sila sa kanilang bahay. Ba't ho sila pinauwi sa kanilang bahay? Nung sila ho'y pumunta ng hospital at sila ho'y may nakitaan hong mild symptoms. Mild symptoms ho, kaya mild symptoms ng COVID-19. Ngayon, ba't ho sila pinauwi? Katuwiran ho ng mga city hospital sa Quezon City, tatlong hospital hong dito, hindi na ho natin babanggitin, mas mahalaga ho siguro yung ano hong ginawa. Protocol daw ho ng DOH, kaya pinauwi, pwede ho gawin yung home quarantine na lang. Take note, positibo ho mga bossing hindi ho to biro. Ngayon, ang delikado ho rito mga bossing, karamihan sa kanila nasa urban poor o yung mga informal settlers sa salitang kalye. Hindi naman ho tayo naglalait, tayo gagamit ng teknolohiya na siguro mas pamilyar ho sa iba na sinasabi ho mga nasa squatters area or informal settlers. Kaya nga sila urban poor. Ngayon mga boss, sila ho yung sinasabing vulnerable sa sitwasyon ho ngayon na dapat maintindihan ho natin. Hindi ho magugustuhan ng iba hong taga Quezon City. Ako ho'y naninirahan ho sa Quezon City. I'm a Quezon City resident for the last 22 years. Labas-pasok ako ng bansa pero dito ako naninirahan na ang Quezon City ho ay tinatawag ho na squatter capital of the Philippines. Masama ho pakinggan pero yan ho'y katotohanan at hindi ho natin gawa-gawa. Ngayon, ito hong mga nasa informal settlers sa urban poor or squatters kung tawagin. At hindi ho tayo nang lalait, masintabi lang ho sa aking terminolohiya ang ginagamit kung ano yung sa greater population na pamilyar ho kayo, siguro naman magkakaintindihan ho tayo. Sila ho sa urban poor ngayon mga boss, siguro kaukulang, ito ho'y kakulangan ho ng mga kaukulang impormasyon na wala hong pag-iingat gaano. At sila rin ho yung mga na-identify, sabi nga ho natin, na wala hong home or self-quarantine na nangyayari sa loob ng kanilang bahay, sa kanilang tirahan. Abay, dito ho yung delikado. Kasi nakakahalubihuluho nila ang kanilang mga pamilya sa komunidad, nag-home quarantine. Iba sa kanila, alaho sa kanilang bahay. So, sa maikling salita, exposed ho sila mga bossing. At dahil exposed ho sila, nanganganib ho yung kanilang mga miyembro ng pamilya na may kahalubiro rin kasi sa lugar ho, tulad ho ng kanilang tinitirahan sa barangay, kung kaya't exposed din ho yung sa barangay. Ngayon, ano hong ibig sabihin ng exposure dito mga boss? Iba sa kanila, wala hong face mask. Hindi ho masyado sinusunod yung sinasabing proper social distancing. At hindi ho, naghuhugas ng kamay mayat-mayat at naghuhugas at nagpupunas ng alcohol sa kanilang mga kamay o sa anuman mga surfaces na lang kasi ito ho yung sinasabi ng mga dalubhasa na kung ano mga bagay na inyong nahahawakan, na mesa man yan or mga doorknobs man o anything na nahahawakan, kasi yung virus ho, it will stay there pag sa bakal for 72 hours and even how many days? 3 to 5 days, depende ho kung anong surface. Maliban lang ho doon sa sinasabing mga karton o cardboard na medyo 72 hours or sabihin na ho natin 72 hours, 3 days. Ngayon mga boss, ito ho'y seryoso, kaya pinag-uusapan ho natin. Ngayon, itong mga sinasabi ho natin, kapag hindi ho natin nabigyan ho ng tamang impormasyon sa pamamagitan ho nitong mga tamang gabay dito ho sa mga urban poor na sinasabi ho, malalagay ho sila sa panganib. At nagiging panganib ho, sanhi ho ba ito'y maglolobo ho yung sinasabing dami ho ngayon sa Quezon City. Kasi sa Quezon City ho talagang tinamaan ho rito ngayon. Lumalabas ho, maraming pasintabi lang ho sa aking kaibigan na mayor. Marami ho naiinis ngayon sa lokal na pamahalaan ho natin, sa mayor ho natin, si Mayor Joy Belmonte, na medyo natatarayan ata sa mga sagot niya. Ito ho yung mga nasa social media ho. Hindi ho natin pwede masisirin ang lokal na pamahalaan kasi ang pinag-uusapan ho rito mga bossing, ospital. Ito ho mga ospital, sinusunod din ho yung protocol ng DOH. Ang pagsunod ho ng protocol sa DOH, kung ikay mild symptoms lang, manatili ka sa bahay. Ang tanong, ano ho yung gabay? Ano ho yung mga sinasabi sa kanilang mga doktor? Sinasabi na kasi yun daw ang protocol ng DOH. Siguro nga ho, kulang sa mga fasilidades. Kulang sa mga gamit. Kaya sa bahay ka na lang. Paano yung iba? Atat na atat, the usual, parang wala hong nangyayari sa kanilang bahay. At sinasabi ng mga eksperto,
Hindi sapat. Ito na ho, hindi ho sapat yung home quarantine lang. Sa panahon ho ngayon. Importante ho rito mga boss, ma-identify yung mga ito ho yung mga PUI at PIM. Ano ho yung PUI? Person under monitoring. Kapag ikay lumalabas, sinasabi ng eksperto, ito ho'y parang public service, kapag ikay malimit lumabas sa iyong tahanan, at pagkatapos ikay lumalabas ng iyong tahanan ay hindi mo sinusunod ng self-quarantine or home quarantine sa loob ng pamamahay, at lumalabas ka, may panganib na ho ang dudulot yan. Dadala nyo na ho. Kasi pag nasa labas, babalik ko kayo sa pamilya, exposed na ho kayo sa labas ng mga elemento, maaari sa mga surfaces na dadaan kung sino makakahalubilo kahit proper distancing. Kung hindi ho mag-iingat, yun hong sinasabing person under monitoring. Kasi yung lugar na kung saan sinasabing may mga tinamaan, may mga tumataas na ang bilang tulad ng Quezon City at ikay pag-aalagara pa rin sa Quezon City, you are now called under person under monitoring, PUM. Yun naman hong sinasabing PUI, person under investigation. Yun hong mga taong nakahalubilo na ho na apektado na pagkatapos ngayon, tinitrace na ho kung sino yung kanilang mga nakahalubilo, kung sino ang kanilang mga nakasama. Maaaring kapareho sa Senado, may nakapasok ho dyan, kaya nagsiself-quarantine yung iba. Meron ho sa iba, sa isang media ho, television network, sarado ho sila ngayon. Wala ho munang broadcast in the next siguro couple of weeks. Kaya sarado ho sila. Wala ho sila sa ere at kaya nag-quarantine ho muna kasi isa ho sa kanilang empleyado. Posible doon sa building nila, hindi na ako magbabanggit, may tinamaan ho. So ngayon, ito ho yung sinasabi ng mga eksperto worldwide, kung kayo ho'y nakikinig sana, ay panatiliin ho yung sinasabing hindi lang ho social distancing. Mahalaga raw ho nga ngayon, hindi sapat yung social distancing or home quarantine. Bagkus, nasa pamahalaan, tukuyin kung sino tong may nagpositibo. At sila ho'y kinakailangan makuha at maidala sa sinasabing pagamutan o di naman kaya sa fasilidades na mahihiwalay ho sa sinasabing ko ng komunidad. Kasi pag hindi, ay patuloy yung paglobo ng bilang. Kaya sa atin ho, wag naman ho sana ay pataas ng pataas ang bilang ho ng tinamaan ho ng positibo. Tanong, yung mga nagpositibo, yung trabaho ngayon, kung paano i-trace ang bawat isa sa kanila, yung mga na-expose tulad ho ng person under investigation. Kung nag-home quarantine, abay, iba, naglalakwa siya mga bossing. Yung iba, nagiinuman pa. Yung iba na parang akala mo ordinaryong trangkaso lang o sipon, kaya parang lumalabas. Eto ho ngayon ang kasalukuyang hamon ho, na kinaharap ho natin. Kaya tayo ho nagpapaliwanag na sabihin ho sa inyo, masakit sabihin. Ang Quezon City ho, ang pinakamalaking bilang. At ang Quezon City ho, binansagan ho ng araw pa, the squatter capital of the Philippines. So marami ho, whether you like it or not, dito rin ho malabas yung mga kwento na maaaring i-validate ho natin na karamihan ho ng mga politikong putok sa buho ng araw. Sila ho, yung mga nag-aalaga ho ng mga informal settlers, papangakuan ho na pag may iboto ninyo, kami nang bahala sa inyong komunidad. Kaya nakita nag-uusbungan ho yung mga pobreng kababayan ho natin sa pangako ho ng mga politiko. Ngayon, sila ho'y pinapangakuan kasi boto ho yan. Dagdag boto ho yan sa isang barangay, sa isang komunidad, kasapakat na rin yung mga barangay dyan. Ito ho yung problema. Ngayon, nandito na ho yung sinasabing COVID-19 na dapat nakikita ho yung ating mga kababayan, nakikita ho yung ating mga magigiting na barangay chairman dyan at yung mga konsehal at yung mga mayor. Abay sa kanila iba, hindi na lang ho, hanggang, I'm talking in general, abay yung mga iba uugod-ugod na. Gusto nilbihan sa taong bayan kahit na kumbaga dalawang guhit na lang sila'y diretso na sa libingan sa sobrang katandaan. Ngayon, hindi ho natin sila masisisi kasi yun ang sinasabing dinastiya sa sinasabing barangay, yung barangay chairman, dadalhin yung kanyang anak, gagawing SK hanggang eventually kamag-anak, magiging kagawad, sila-sila rin ho. Ngayon, itong panahon ngayon, hindi nila maaasahan, okay lang sana kung sila-sila nandyan, basta't importante nakakatulong. Ang problema, nowhere to be found. So, yun hong challenge ho natin ngayon, mga bossing. Hindi ho tayo naghahambalo sa ating live stream, bagkus nagsasabi lang ho tayo
ang payo ng mga bagay na dapat makaabot ho sa inyo. Bilang special broadcast ho natin ngayon at wala ho tayo sa himpilan ho namin sa Timog Avenue, sa Ritual Center 102. Nandoon ho yung ating studio, nandoon ho ating tanggapan, nandoon din ho yung ating sarado ho muna, pansamantala. Pero ngayon, nag-iisip ho kami, with only few skeletal staff, susubukan ho namin mag-e-ere uli na para pagdating ho doon, yun hong malapit lang doon ang kondo sa kanyang tinitirhan dalawa at malapit lang ho. So, wala hong social contact, kaya patuloy ho kami magsiservisyo at i-deliver ho sa inyo yung sinasabing mga kaganapan or mga anumang mga bagay pag-aanalisa na hindi ho nabibigyan ng diin bagkus puro balita, puro bilang kung ilang na-apektado. Alam niyo ho kasi ang buhay ng isang journalist na talagang malalagay ka sa medyo uncomfortable or inconvenience. Sometimes you call it, is it worth the risk? Kinakailangan ba ilagay mo sarili mo sa panganib? Depende na ho yan kung sino hong tatanungin ninyo, mga journalist. Tayo ho mga boss, pagka ako'y tinanong, gusto ko magtrabaho. At ginagawa ko ng paraan na makabalik ho doon sa aming tanggapan at magdoon, ma-operate ho namin yung aming teknolohiya para tuloy-tuloy yung aming serbisyo bagamat ito hong naghihigpit na ho. Araw-araw, tumataas ang bilang, araw-araw nagkakahigpitan na rin sa mga sa mga subdivisions at barangay kung saan ho isa ako doon sa naninirahan. Now, ako ho'y medyo shift ng konti. May mga ibang subdivision, kapag ikay lumabas, hindi ka na pwedeng pumasok. Kaya yun ho mga empleyado nila sa loob ng sinasabing subdivision na stay out, yun ho kanilang inuutusan, yun na lang bibili ng mga pangangailangan, tapos dadalhin sa guardhouse, tapos kukunin, dadalhin sa loob. Darating pa rin magkakahigpitan ho ngayon mga boss. Pero diretso ho tayo. Ito na lang ho ang aking Kahapon ako nagmamonitor sa loob ng bahay at nakita ho natin paggamit ng teknolohiya ng ibang mga kongresista na hutan natin nagkaroon ng session. At nakita ho natin yung inasal ho ng mga ibang kongresista nagkaroon ho sila ng special session doon sa sinasabing emergency, dito ho yung umaatungal yung iba na emergency power daw, national emergency. Ano ba pagkakaiba ng emergency power at national emergency na hinihingi ho ng Pangulo? Magkaroon na ho sarili-sariling interpretasyon at dito makikita na ho natin kung anong kulay at dito makikita natin kung sino talaga yung mga politikong nagkukuble sa kanilang mga tinatagong motibo na kung minsan sila'y akala mo kasama sa administrasyon sa mga kampanya kapareho nito, pero lumalabas na ho, unti-unti na, kumukontra na. Hindi natin maintindihan. Itong mga bagay na ho to, pwede ho lang gamitin parang platform na sila ay sasabihin, ako'y kumontra. At siguro kasi nabibilang na ho by next year. Pag ito hong COVID-19, umabot pa ho ng 6 months, wag naman ho sana napunod. By then, 6 months from now, May, June, July, August, September, October, November, by then December, then 1 year more to go. At marami nagsasabi, walang mangyayari na dyan. Pagdating administrasyon na yan, wala na yan, lame duck na yan. So ngayon, ang iba, medyo nag-iisip na, nagsasarili na. Kilala nyo kung sino sila sa Senado. Yung mga solid nandyan pa rin. Pero yung iba, medyo makikita niyo yung kulay nila. Sa anumang kadahilanan, kumukontra na. Sila yung sumusulong doon sa kini-question yung mga hakbang ng administrasyon sa pamamagitan nitong mga hakbang at aksyon ng ating presidente. Hindi ko dinidepensa ng ating presidente. Basahin niyo lang, read between lines kung anong ginagawa nitong mga politiko natin, mga boss. At makikita niyo kung anong mga hakbang nila. Halata, mga bossing. Halatang-halata ho sila. So, kilala niyo ho sila. Ngayon, sa parte ho naman ng gusto kong sabihin ho sa inyo, worldwide, naghihigpit na rin ho sa bansang Amerika kung kayo ho'y nasa Estados Unidos sa mga Pilipino. Nagkakaroon na ng lockdown sa ibang states. Na-identify na ho California, ito ho New York, and ibang states ho na talagang paggagamit ho ng National Guard sa California. At hindi ho maganda rito mga bossing na parang yun ho mga leaders ng iba't ibang bansa tulad ng US. Nakikita pa rin ho natin yung galit ho ni President Donald Trump ng United States of America sa China dahil kaya sinasabi kung ano-anong binansagan Chinese virus at hindi ho maganda ang dating sa ibang mga press
Yung mama naman nagsasabi lang ng kanyang damdamin base sa kanyang pananaw, kaya sinasabi niya ho yun. Kasi Chinese viruses seems to be racist ang dating, ano? Kayo ho'y makakapagsabi, depende ho sa inyong pananaw dyan. Para sa iba, identifying only the Chinese virus, sinasabi naman ni President Donald Trump, talagang nanggaling naman sa kanila yan eh. Sila naman, sa kanila man naman nanggaling yan eh. Kaya ito, mga boss, medyo hindi ho maganda. Pero normally, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, makikita ho natin sana mga leaders magkaisa na rin at doon ho sa parting to, wala nang sisihan, wala nang upakan. Doon ho sa ibang bansa ho yan. Lumolobo ho yung ibang mga bilang ho kasi ito rito, pag hindi ho pinanatili yung sinasabing home quarantine o self-quarantine para doon sa mga sinasabing personal under investigation. Home quarantine, personal na sakripisyo ho yan sa pamamagitan ng ikaw, person under monitoring kasi panay ang labas mo eh. Pag isang tao panay ang labas, kung sino man sa inyo lumalabas ng inyong tahanan, kahit gumamit pa kayo ng mga mask, kahit gagawin niyo pang social distancing, the mere fact nasa labas ka, exposed ka, so you should be under a person under monitoring or PUM. Kung ikay naman ay alam mo na sa loob ng isang building, tulad ho ng heart center, ayun ho bumisita ho sa heart center, meron ho doon yung mga pasyente lamang, nagkabulagaan na lamang na ayun pala maraming tinamat, may namatay pa ngayon. Sila ho ngayon sinasabing person under investigation na walang sintomas, kaya nananatili ho sa kanilang bahay in the next 2 weeks, which is week 2 na ho to. So, ito ho yung mga bagay na pinag-uusapan ho natin ng mga boss na bihira ho bigyan ng diin kasi ang mga balita ho kasi mangilan-ngilan lang nagbabalita kaya alam puro statistics, puro bilang ho, purong sinasabi, puro bad trip. Marami nagsasabing pag binuksan mo ang telebisyon at nakikinig ka sa balita, kabuisitan ang iyong may dudulot, puro negatibo, parang nilalaso ng isip mo na parang ikay lang pag-asa at walang katiyakan at yan ay sinasabing hopelessness and helplessness because of the uncertainty na hindi mo alam. Maaring tama ho yun. Pero baka nakalimutan ng iba sa atin. Wala ho ibang makapangyarihan kundi yung Diyos natin ho, na makapangyarihan at alam niya ho lahat sa pamamagitan ng pagdasal. Panawagan din ho ng ating pamahalaan, prayer. Wala naman ho ibang sigurong paraan kundi yung sinasabing pananampalataya at paghingi ho ng gabay at pagdasal ho sa Panginoon na ito ho'y mapabilis yung mag-subside na ho itong worldwide virus na to. Ang magandang balita ho mga bossing, and I have to share this kahit live streaming lang ho tayo, ang China ho kasi sa Hubei and Wuhan, China, balik na ho sila daw sa normal. Bagamat iilan na lang tinatamaan, they'd like to go back to the normal kasi nagawa ho nila yung sinasabing 60 or 90-day quarantine na kinakailangan ho natin na yung sinasabing lockdown. Ang problema ho sa ating bansa, ang dami hong kumukontra. Kung wala hong magandang masabi, nagsasalita. Kaya nahihirapan din ho yung taga-pagpatupad yun na nangangasiwa ho sa atin, na namumuno sa atin, ang tawagin ng administrasyon. Gawa nga ho ng puro maraming kontra eh. Tulad ho kahapon sa Kongreso, nakikita niyo naman ho natin kung sino yung mga ginamit yung forum. Limitado na nga ang kanilang pagpapahayag kung ano-anong pang pinagsasabi. Binabalandra ang kanilang mga mukha. Kung minsan ala naman ho talagang dating mga sinasabi. Para lang makapagsalita, para nakukulangan pa sa minutong ipinagkaloob sa kanila para magpahayag sa dami-dami ho lang. Boring ho pakinggan eh. At the end of the day, susuporta rin pala. Ngayon mga boss, ito ho yung mga sinasabi ho natin. Kami ho magbibigay ho ng paalaala sa inyo na sinisikap ho namin sa BTAG Multimedia Network. Binubuo ho kami ng mahigit ho 85 staff. Lahat na ho yan. Kasalukuyan ho, susubukan ho namin sa magiting ho ng kalahating dosena lamang na kami magamit ho yung sinasabing teknolohiya na hindi ho kami ma-expose na sa aming tahanan in transit diretso sa opisina at yung pinakamalapit doon lang, wala hong halubila social distancing para maipagpapatuloy ho natin yung ating hong mga bagay na makaabot. Ayoko naman sabihin sumbungan ng bayan sa panahon ng COVID-19. Hindi ho maganda.
At para sa amin, gusto lang ho namin makatulong tulad ho nito. Iba hong atake ngayon ng Bitag Live. Nagbibigay ho tayo ng mga paliwanag na hindi ho galing sa atin sa mga eksperto ho ito, mga boss. Hindi ho panahon ngayon na parang bulyawan o pakan tulad ng ginagawa ko noon na wala akong sinasanto. Sa panahon ngayon, ayaw ko na ho makadagdag ingay at kaguluhan bagkos gusto ko makapagdagdag lamang makapag-ambag ng mga impormasyon na makakatulong, hindi ho pambuisit. Sabi nga ho natin kung ang balita ho nakaka-bad trip na dadagdagan po man ng bulyaw dito sa mga taong, sa mga namumuno sa patawarin na lang ho natin eh. Siguro palagpasin ho muna natin ang mahalaga. May sa katuparan ho yung sinasabing kaligtasan, kalusugan ho ng ating mga mamayan. Hindi ho doon sa sinasabing bulyaw. Ayaw ko naman hong dagdag na lang. Ngayon, dagdag sa kaguluhan, dagdag sa kalituhan, dagdag away pa na yan. So, sasintabi ho muna natin yung mga boss. So, we will keep you posted at marami ho kaming idarating sa inyo for the time being. Ganon din ho. Sinusubukan ho natin kahit kami ho nasa bahay, nag-set up na ho kami ngayon dito. Dito pa lang ho sa living room, doon ho sa my family room, at para may set up ho namin na kung saan may makapag-ambag pa rin ho kami ng kung ito ho yung mga bagay na kapareho nito, issues and analysis na pinag-aaralan ho natin, i-discuss ho natin. Kayo ho mga boss, kung kayo ho yung mga nanonood ho sa amin sa pamamagitan ng live streaming lamang, bigyan nyo lang ho kami ng mga bagay na pwede nyo hong bigay yung suggestion, mga bagay na gusto nyong pag-usapan, gusto nyo ho natin ma-touch para mapabilis ho ang ito ho'y mapabilis ang pagbaba ng bilang ng COVID-19. Tutulong na ho kami sa pamahalaan. At nga pala, gusto kong sabihin sa inyo, kahit na ho yung King's Herbal, ay ang King's Herbal ho sa pagpupuno ho ni Ray Herrera at ang kanilang sales office kahapon na pag-usapan ho namin na gusto ho nila makapag-ambag sa pamamagitan ho ng pagbigay ho ng mga ito ho yung mga boxes and boxes doon ho sa mga frontline workers ho natin. Sila ho'y talagang bayanin dapat natin saluduhan. Alam niyo bakit? Sila ho'y nalalagay sa alanganin. Sila ho yung sinasabi kong person under monitoring. Iba sa kanila tinamaan na rin. Kaya person under investigation na ho sila dahil kina-quarantine. Sino ho to? Ito yung mga health workers sa hospital. Sila ho yung umuwi sa kanilang tahanan. Sila ho yung talaga nagtatrabaho at nalalagay sa alanganin, pero patuloy pa rin ang pagsiservisyo kasi sila ho yung mga nurse na mababa ho yung mga sweldo. Na nung panahon na hindi pa ho lumabas yung COVID-19, sila ho yung mga nurses na kung tratuhin ho natin ang sweldo ay pinababayaan sa mga pribado. Kaya ngayon, krisis. Sila ho dapat bigyan ng atensyon at bigyan ng ayuda at hindi lang ho dyan, mga boss. Ang sabi ho ng King's Herbal, ang magdo-donate or ibibigay para doon sa mga health workers, makikipagtulungan daw ho sila sa DOH, maging sa DTI, para ma-distribute to bilang pag-ambag na lang, makatulong para doon sa iba, mga health workers natin. Sila ho dapat yung mga bayani na dapat nating saluduhan, ipagdasal. Ay mantakin nyo may pamilyang inuuwian. Alang-alang lang magampanan ng kanilang trabaho, nalalagay sa alanganin. Kaya iyon hong sinasabi ng King's Herbal. At kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ho tayo kay Ray Herrera at kay Sam Garcia in charge ho ng kanilang sales na sila daw ready maibigay yung mga King's Herbal sa mga health workers o di naman kaya sa pamilya ng mga health workers na may mga tatanda, na may mga karamdaman tulad ng sinasabing special mention. High risk ko kasi kapag ikay nasa 60 na or senior citizen, nandiyan na ho yung diabetes, high blood, andyan na yung medyo kung mga sintomas na naglalabasan na. So, bilang pag-ambag ho doon sa gusto kong makatulong ng King's Herbal, sila'y magbibigay daw ho at ipapaabot doon sa Secretary ng DOH, kay Ramon Lopez ng DTI, para sa mga pulis na nagbabantay ng checkpoint, para sa mga militar na nandyan. Sila ho ngayon kasalukuyan expose. Kaya tayo ho makipag-cooperate na lang dito sa mga kawani ng pamahalaan na nilalagay ho kalang sarili sa panganib. Kaya susubukan ho natin at iyan ho'y makakaabot at papaabot ho natin nang sa ganun,
Yun ho maimbag nito. Siguro ho para sa akin, kayo ho mga simpleng nanunood ho sa amin sa Quezon City, sa ibang parte ng Pilipinas. Do your share. Huwag na ho kayong lumabas. Tiyaga na lang ho muna siguro. Maano ba naman yung sinasabing 2 linggo man lang na mag-home quarantine. Kasi pag lumabas pa ho tayo, makakadagdag pa ho tayo ng problema. Kaya nakikita nyo, ibang atake ngayon ni Bitag. At hindi ho muna tayo atak ng atak dito na bira ng bira tulad ginawa natin kamakailan mga uugod-ugod na mga barangay chairman at mga walang katorya-torya mga mayors. Pero patawarin ho natin. Ito na lang patawarin ho natin sa kanilang mga kakulangan. Punahin na lang ho natin ng constructive. At kung wala talaga, di hambalusin. Ano pa? So ngayon mga bossing, kami yung nagpapasalamat sa inyong pagtutok ho sa amin. Sa live streaming ho nan, special ho itong ginawa natin. We'll be back shortly, siguro mamaya ng konti to keep you updated. Again, sa bahay lang ho namin, ginawa ko na opisina ho to. Mula ho sa tahanan ho, ang inyong lingkod. Ako si Ben Tulfo, maraming salamat po sa inyo.